difficulties in the ministry. Nagpalagay po ako ng upuan kasi nararamdaman po ako. Alam naman niya na akong kaibigan. Kapag ako po ay mayroong depression episode, mayroon po akong trembling sa aking muscles at almost 2 weeks na po akong mayroong konting episode. But I am more okay po mga kapatid. Kailangan lang siguro maging patient kayo sa akin sapagkat kapag po nanginig na yung aking legs umupo na lang po ako. Kay navigating finances in the ministry, I have been given just 30 minutes to share. At hindi po ito seminar, hindi po ito workshop, kundi ilang mga bagay lang po na naranasan namin mag-asawa as we minister to the Lord and to His church. Alam po natin na lahat tayo ay mayroong financial difficulty in the ministry. Sino po dito yung very abundant ang buhay financial sa ministry? Okay, sino po yung medyo kapos? Sino po yung hindi kailangan ng pera? Palagay ko lahat tayo ay mayroong difficulty in one way or the other in navigating finances in our family and in the ministry. Navigating our finances can be overwhelming. But with a guide to financial, at least stability, you can set yourself for financial fulfillment. Ang sabi po ni Pablo kay Timoteo, Kabanatang 6, talatang 6 hanggang 10, sa katunayan may malaki ng pakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masiyahan. One of the principles of financial stability is drawing the line of your contentment. Sabi po dito, kung ang tao ay marunong masiyahan. Wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis. Ito na po ba kung po okay na? Alam natin siguro yung unbiblical teaching na prosperity gospel. And sometimes nahihirapan tayo na para kapag wala tayong financial abundance, parang hindi totoo ang ministry. Kaya ang aking argument, if financial abundance, financial life is a mark of true Christianity, kung ito yung marka ng pagiging tunay na disipulo ng Panginoon, then I believe no one among the apostles is qualified as spiritual. Because alam natin sa history, lahat ng mga apostol ay namuhay sa simplicity. In fact, some of them live within poverty line. Kaya, hindi po sa palagay ko natin dapat maging focus yung material abundance, although hindi po rin naman kasalanan nito. But drawing the line of your contentment is one of the basic or fundamental principles in financial stability or fulfillment. First, kaya dapat tayong masiyahan, tayo may pagkain at pananamit. Palagay ko very basic yung mindset ni Apostle Pablo. Sabi niya, kung meron tayong pagkain, meron tayong damit, masiyahan na tayo doon. Ang mga nagdanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bintang ng masama at mga halal na hangarin na natutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. There is always a human tendency na kapag wala tayong kasiyahan, magnanasa tayo ng kayamanan. Pero meron pong warning, merong babala si Apostol Pablo. Sabi niya, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bita ng mga sama at mga hangal na hangarin. In fact, lahat tayo siguro may kwento tungkol dito. Meron tayong experiences, meron tayong observation among the people in the churches na nagnasang yumaman. Ang sabi nila, yumaman na ako, Pastor Rusty. Tutulungan ko yung COC Health. Nung yumaman, nalimutan na yung kanyang pangalan. Di ba? Naalala ko many years ago, matagal na po ito, sabi sa akin,
isang kapatid natin sa Panginoon, Pastor, ipanalangin mo ko at mag-aabot ako. Pag nandun na ako sa abroad, every 6 months papadalahan kita ng sapatos. Hinihintay ko pa ho yung sintas ng sapatos sa ngayon. Now, I am not bitter, pero hindi ho ba ganun yung karanasan natin? Yumapan na ako, Pastor Joey, ako nang bahala sa ministry mo. Okay? Ilang beses na siguro natin narinig yung promise na yun. Ito po yung verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Alam natin na amoral yung pera. It is neither moral or immoral. It depends on your motivation and utilization of your finances. Kung nagiging moral o moral man, yung pera. Pero sabi ni Pablo, sapagkat ang pag-ibig, ang inordinate attitude towards money. Okay? Yung ungodly attitude towards money, not the money, sir, hindi yung pera, kundi yung attitude natin sa pera. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasandak sa maraming kapighatian. Now, one principle is drawing the line of your contentment. Ano yung magpapasaya sa iyo? Ano yung kasiyahan para sa iyo? Sabi natin, kapag marami akong pera, siguro masaya ko. Hindi rin eh. Alam natin sa mga balita, whether it is social media or mainstream media, nagpapakamatay dahil walang fulfillment despite of the abundance that he or she is enjoying financially and materially. Alam natin na no amount of money can satisfy a soul. Yet, we can define our line of contentment. Ako po, alam na nakakaibigan ko ito sa ministry. Sapatos lang, bathrooming, activize, masaya na ako. Kahit po kayo ba yun? Drawing the line of our contentment. Saan tayo masaya? Minsan pag tayo nag-EFP, sabi natin, amin siguro kung yung latest na iPhone ang cellphone ko, masaya na. Hindi rin eh. Di ba ba? You can draw the line of your contentment. Number 2 is creating a budget. Kami pong mag-asawa, nung pumasok kami sa ministry, full time kami for 35 years, Nancy is all her life in 35 years of ministry and marriage, si Nancy po ay plain housewife. But she is a very good budget manager. Kaya niya pong pagkasahin yung maliit at yung malaki. Walang problema. So I believe mahalagang magkaroon ng budget. One of the foundational elements of financial stability is creating a budget. Halimbawa, meron tayo, magkano mo ang inyong tinatanggap? Ipulong mo lang sa katabi niyo. Sino po dito? 75,000 a month. Sana all. 50,000 a month. Okay, so, may-evento ko naman. Magsimula kami sa ministry ni Nancy, 1,500 kami full-time lagi. Tatlong araw kami yun, kapatid. Ubus na yun, ngayon ako. Kulang pa nga. Pag namamalengke ako, hirap-pera po ako ngayon kasi si Nancy na sa Isabela, nagbabantay sa kanyang nanay. Nahihirapan ako pagkasahin yung budget. Hindi ko alam kung paano niya na pagkakasya na walang natitipid na pangangailangan. Meron po kaming simple budget, 10-20-70 principle. 10-20-70 principle. Yung 10% sa Lord yun. Sa Lord po yun. Wala, hindi natin gagalawin yun. And honestly and humbly, simula nang magsama kami, masabi namin tapat kami sa Panginoon sa pagbibigan. Yun po kaya kong sabihin. Tapat kami sa Panginoon sa pagbibigay. 10% sa vision. Whether you're going to theologically disagree with me, it's up to you. Kung hindi ka natatayos, I will not judge you. But it is our principles in life. Kapag po mayroon mga extra, doon kami humuhugot ng offering. But 10% is for the Lord. Di ba uso-uso naman yung kumakamay pa sa June na may naiiwan, tama? May naiiwan? May naman ba yung naiiwan?
Yung para napkin, ano kaya tissue paper. Pag po may mga extra, doon kami humuhugot din ng offering. And then meron po kaming ministry budget. Special ministry budget. Yun po yung mga kamanggagawa natin na biglang nagkakasakit. Kahit matang 200, 300, makakahugot kami doon sa ministry budget na yun. And we are doing it faithfully. 20% or 15% pupunta sa savings. Hindi po natin alam kung kailan tayo makakasakit. Meron akong account na hindi alam ni Nancy yung PIN number. Hindi niya alam yung password doon. Pinipilit ko na kumingin. Sabi ko, Mami, that is for our emergency. Para sa'yo din yun. Bigla kang na-high blood. Lalo ngayon, summer ka summer. Ma-high blood ka, may emergency room ka. Kung isang kulang pa rin Joey ang 15,000. Di ba? Bibigyan ka na ng emergency treatment, 15, 20, 25,000. So doon po yung pumupunta. And then yung aming 70%, pagkakasahin namin yun sa pagkain, maganda lang sa alertat, kahit po kami nasa pastoral house, kahit medyo stressful din, may konting stress pa sa RV na pagkaka sa pastoral house, sana? Tama po ba? But we were able to manage it. Pero at least sa church, wala kami binabayaran ng utilities. Walang Meralco, walang Maynila na binabayaran. Okay? So iyan po na yun doon sa income mo. You have to make a budget. Kailangan gumawa ng budget. Budgeting allows you to track your income and expenses. Pag po ay na, ganyan lang po kayo upo na. Okay? Giving you a clear understanding of where your money is going each month. Natatandaan mo si Nancy, pagtanggap namin ng weekly, kasi madalas, di ba sa church weekly, pagtanggap po niya noon, dumadaan lang sa akin yun, may kanya-kanyang sobre siya. Sobre sa ganito, sobre sa ganito, sobre sa ganito. At dun sa uhugot, depende sa allocation ng expenditure. So it's important na meron po tayong budget plan sa bawat buwan na meron tayo. We must define between needs versus wants. Ano ba ang kailangan talaga natin? Kami halimbawa, kapag nung bumili po kami ng aircon, for example, sobrang init, di po ba? Sabi namin, kailangan ba natin ang brand ng aircon na high-end? Hindi naman siguro. Kailangan ba 1.5 HP o isa lang okay na? So you have to determine and you have to define your needs as well. Kahit na needs ka, scrutinize mo pa rin. Pwede ba natin i-delay ang bagay na ito? Kailangan ba talaga natin? We must differentiate between essential expenditure and non-essential. Ako po, pag bumibili ng pantalon na panglinggo, yung slacks, mahal na sa akin kapag 700 plus pataas. Mag-iintay ako ng sale. At kapag nakakita ako ng sale, Pastor Joey, bibili ako ng tatlo. Tatlo agad. Kasi pagkalipas na tatlong buwan, tataas ko na yun. Okay? Mura, pero marami. Sinusuot ko linggo-linggo, akala na makakapakirang bago ng bago. Mura lang, pero marami. Okay, hindi ka na kailangan ng damit mo, I called it in hamo kaya araw. Pwede na siguro yung balero na polo na mura. Essential versus non-essential. Another one is basic necessity versus gratification. Awang-awa tayo sa sarili natin kapag tayo hindi nagkapag-Starbucks. Magkano ng Starbucks ngayon? 220, 250. Pwede naman 3 1 siguro. Okay? Tao ka pa rin naman kung hindi ka nakakapag-Starbucks. Kung hindi ka nakakag-Dirjo na madalas, Pastor Jeffrey, tao ka pa rin naman yun kahit 3 1 lang. So, basic necessity versus gratification. Palibre. Okay, palibre. Nung mag-aaral po yung mga bata, lahat sila na-exam
faces. Paano namin paaralin ang mga bata with a meager income? Tama po ba? But we were so determined na hindi magpapastor ang mga bata unless tinawag sila. Unless tinawag sila. Hindi ko po ipapamana ang pastoral work ko dahil gusto ko lang. Mahalaga na na-define nila na sila ay tinawag. Nag-uusap kami one time, mga teenager pa ba si Joey, parang elementary pa lang. Sabi ko sa mga anak ko, tinagas ko lang, sino sa inyo gusto magpastor? Wala akong gusto magpastor. So I tried my best to dig deeper. Ano yung reason behind? Ito yung reason behind. Kasi mapa, pastor, lagi ko ng pera. Naranasan nyo na kayo, Pastor Ashley, kahit pera pa na. Okay? Hindi tayo nagsisinungaling. May pera tayo, pero hindi sapat. So one of the biggest challenge was na paano ko ipapadala sa kolehiyo ang mga bata. Praise the Lord, lahat ng mga anak po namin, college graduate at may mga trabaho na. Palakpakan po natin si Lord. Yung pangalan ko anak nasa Alliance PNB, yung aking pangalawa nasa PLDT, yung pangatlo nasa Antipalimutan ko lang po yung kumpanya ng pangatlo, at yung pangapat ng bunso na manugang ni Brother Alice Lopez na taga-Aparin ay nasa Metrobank. Magaganda po yung trabaho. Habang ipinagbubuntis ni Nancy lahat ng mga bata, literal po namin pinag-pray over yung umuugok na sinapupunan ng aking asawa. Nightly. At ang sabi ko, Lord, alam mo na wala kaming perang pampaaral. Pwede bang gawin mo silang scholar lahat? Dalawa po sa mga bata ay graduate sa PUP, scholar ng bayan. Yung panahon na nag-aaral sila yung sa engineering, parang 450% na yung binabayaran ko sa PUP. Nasa probinsya po kami noon at nagtitiis ang mga bata. Alam mo, puso-puso kayo sa PUP. Yung mga lugaw boys, lugaw sa umaga, lugaw sa tanghali, lugaw sa gabi. Tiniis ng mga bata yun. Kasi ang pinapadala ko po weekly, 2,500 weekly. At halos walang natira sa amin. But we were happy because alam namin na pupulfil namin ang aming obligasyon sa aming pong mga anak. Literally, pinag-aral ng Diyos ang mga bata na scholar pastorality. Yung dalawa po, J.R.U. graduate, medyo private, pero may mga tumulong eh. Okay, sabi po sa katabi, kita ng Diyos para mailala mo. Kita ng Diyos para mailala mo. Okay, mahalaga rin po yung may build an emergency savings fund. Okay? Sa halip na mag-invest tayo sa magandang cellphone, magandang damit, kung kaya po natin, let us build an emergency savings fund. Or if you can, buy an insurance policy. If you can, if you are able. Alam mo rin yung isang magandang investment kayo na kayang-kaya ng mga pastor? MP2 ng Pag-ibig Fund. MP2. Marami po ang nag-i-invest dyan na ilang mga tagal-tagal at nalaman ko pa, biglang ginakita ko kasi sa parking, tumas daw ng MP2, ganyanan yung mga investment eh. Nalaman ko tuloy kung sino yung may mga investment sa MP2. Okay? Ito po, hanggang maaari, huwag po kayong mamili on credit card hanggang maaari. Ako po ay mayroong 3 credit cards, pero I use it very rarely. Sa gamot ko lang po yun ginagamit. Kasi pag-maintenance ng aming depression. Pero hindi ako ng sapatos, pag-iipunan ko muna o kaya magpapakilig ako sa church. Okay ba lang? Sabihin mo, nahihirapan ako akong humakbang, dumidikit na po yung selas ng sapatos ko eh. Okay? O kaya ganito. Bro, ganda naman ang sapatos mo. Alam mo na lahat ng binabati ko nagiging akin. Wala ako naniniwala, walang masama sa pastor na maghangad ng magandang sapatos. Because I believe you represent the church. The kind of shoes that you wear is a
Huwag ka palaging manlilibre kahit may credit card ka. Okay? Number 3, manage your debt. Walang tao na hindi nakakaiwas sa pag-utang. Tama? Sino po sa inyo, kahit kailan hindi pa nakautang? O sino yung nakautang na? Ako nakautang na ako eh. Pero alam po ba ninyo kung kailan ako umutang? Isang beses lang, wala akong pambayad sa tuition fee ng aking mga anak. So naglakas ko ako manghiram sa kapatiran. Ang problema, ayaw pabayaran. Ayaw pabayaran. Sabi ko, papaano po kaya kapatid? Eh, huwag mo nakisipin yung pastor. Sabi ko, si Sir, baka next week, wala na naman ang pambayad. Wala akong masama palagay ko na maging honest tayo. Maging honest tayo sa legitimate needs natin. Pero mahirap iutang yung pupunta kasi ako sa Boracay. Mahirap utangin yun. Okay? O kaya pinag-iipunan ko yung magandang sapatos. Okay? So magparinig ka na lang, ganun lang gawin mo. Kaya sabihin mo, alam mo kapatid, nag-pray ako kagabi. Pinakita ng Panginoon yung istura ng sapatos na pinag-pray ko. Ano istura pa sa katulad ng suot mo? Okay. Number 4 is seeking financial education. Walang masama na mag-attend ng mga seminars tungkol sa finances. Hindi po ako expert sa finances. Pero dalawa sa aming mga anak ay hindi naman eksperto pero nasa financial market sila. Yung aking anak na nasa Metrobank, ang kanyang department ay international department ng Metrobank. So alam niya na mamonitor niya kung kailan na umutang ang gobyerno sa mga bangko. At hindi ko na sabihin kung magkano utang ng Republic of the Philippines sa Metrobank. Ganun po ka-complicated. Pero tinuturuan kami ng mga anak namin on how to financially manage our resources. At makikinig po kami kasi hindi naman kami expert. Ilan sa mga aklat na binabasa ng aking anak, siguro kung alam mo ito, Rich Dad, Poor Dad. Alam niyo na ba yun? Kay Robert Kiyosaki. O kaya The Total Money Makeover by Dave Ramsey. Basta-basa rin po ng konti, hindi naman tayo mapakayaman. But we can pick up certain knowledge and wisdom from these financial managers. And then lastly, entrust everything to the Lord. Walang pinakamayamang bankero sa buong mundo na dadaig pa sa bangko sa langit. Tama po ba? At kaming mag-asawa ay umasa lang lagi sa bangko sa langit. There were surprises. Pagkakit ko ang pinakamalaking investment sa financial stability ng pastor ay ang kanyang faithfulness sa Panginoon. Naalala niyo yung sinabi ng Panginoon nung siya ay nagsabi na ako ang tinapay ng buhay at sino mang kumain sa akin na hindi na magugutom kailanman. Yung mga listeners, medyo natisod sila. Ang sabi na paano ba ipapakain ng tao ito ang kanyang laman sa akin. And they started to depart. Walang naiwan kundi yung mga alagad. At ang sabi ng Panginoon sa kanila, kayo rin ba ay aalis? Ang ating kapatid na si Apostol Pedro ang sabi, Thou hast the word of God, saan kami pupunta? Nasa iyo ang tinapay ng buhay, salita ng buhay. Saan kami pupunta? Then sabi ni Pedro ganito, Panginoon, iniwan namin lahat. Anong sagot ng Panginoon? Pedro, walang nag-iwan ng anumang bagay, ng pamilya, ng property na hindi tatanggap ngayon at sa panahong darating. Pinanghawakan po namin ni Nancy bagay na yun. Bagamat hindi kami mayaman, wala kaming abundance. Pero ito po yung mga sabi namin mga sa every time na mayroon pangailangan, Pastor Arvin, may naman ang bangko, may naman ang ATM kahit papaano, kahit 5,000 lang meron. May magbibigay. Ang last time, nagkwento ako doon sa Gumao, tungkol sa isang experience ko, tungkol sa nahikayat ko na
nagbigay ng pera sa akin. Pero kung ikikwento ngayon, may time na malapit na graduate yung aming gusto anak na babae. But we have to settle certain financial obligation sa JRU, Jose Rizal University. Mga 45,000 yata, or if I'm not mistaken. Kinakailangan kong bayaran lahat para makagraduate na siya the following semester. Medyo kapos ang budget namin. Out of the blue, sabi ko, ma-check ko nga yung aking ATM. Kahit alam ko walang darating, Pastor Rusty. Alam mo yun, nagkakasakali ka sa wala. Para lang i-amis ang inyong sarili. Masayahin lang ng konti. Ababay naman! 35,000. Ang problema, hindi ko alam kaya yun ng galing. Alam mo yung 2 years kong na-research kung kaya yun ng galing. 2 years. I believe kapag tayo po ay faithful, mapangahawakan natin ang pangako ng Diyos, hindi lamang sa Espiritu, kundi maging sa bulsa, maging sa wallet. Paano niya gagawin? Madalas hindi niya sabihin